Ayon po dito kay Alan Peter Cayetano, yun daw pong panukalang baguhin ang Senate rules, wala daw pong kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin. Mariing pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang aligasyon ng minorya na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amyenda ng majority bloc sa tuntunin ng Senado hinggil sa remote participation. Ayon kay SP Cayetano, walang panukalang baguhin ang impeachment rules dahil formal na itong naaprubahan ng mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court noong May 8. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Paliwanag ng senador, magkaibang usapin ang impeachment at ang panukalang pagbabago sa Senate rules. Hindi kasi mga kababayan, kaya hindi po kasi may iwasang i-connecta yan sa impeachment or may kinalaman yan sa impeachment. Kasi nga, kapag po naaprubahan mga kababayan na itong pag-amyenda sa Senate rules at pinayagan ang online voting, ibig sabihin, yung mga senador na hindi man lang nakita yung mga ebidensya mga kababayan, hindi man lang umupo physically bilang hukom, diyan po sa trial ni Sara Duterte sa Senado, makakaboto po yan kung papabor ba sila sa acquittal ni Sara o i-convict nila. Ito pong si Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan po natin, kung lalawakan po natin ang pangunawa natin, kaya nila inaamyendahan yung Senate rules kasi nga mga kababayan, yan po talaga ay para sa impeachment ni Sara Duterte. At kahit yung iba mga senador, ganyan din po ang paniniwala. Diba kahit paikot-ikutin pa ni Alan Peter Cayetano yung mga katuwiran at dahilan niya, hindi niya malilin lang ang taong bayan. Dahil alam naman natin, pag nabago yung rules ng Senado, pwede nilang i-apply yan sa botohan sa impeachment po ni Sara at pwedeng bumoto si Bato de la Rosa at si Jinggoy Estrada kahit na nagtatago si Bato at kahit na nakakulong, eto pong si Jinggoy. Di po ba? Giit pa ni SP Cayetano, ang pinagtalunan lamang sa plenaryo noong May 26 ay kung maaari bang talakayin ang mosyong amyendahan ang rules at hindi ang mismong nilalaman ng mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Let's clarify some things about rules, no? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Binigyang diin din niya na wala silang nilabag na panuntunan ng Senado kontra sa mga pahayag ng mga miyembro ng minorya. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos ipro-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, o dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami. Kaugnay ng issue, sinabi rin ni Senator Cayetano na ang umano'y ugat ng usapin ay ang pangamba ng minority bloc na mawalan ng impluwensya o kontrol sa Senado. Why is control important? Because the control, the chairman schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Hindi, ganito yan mga kababayan para kasi magsimula ulit yung hearing ng flood control mga kababayan dyan sa Blue Ribbon Committee, kailangan muna mapirmahan, makumpleto yung pirma na kinakailangan doon po sa sa reports mga kababayan, sa committee reports ng Blue Ribbon Committee. Ang nakakapagtaka kasi dito, bakit ayaw nilang pumirma? Di po ba? Di dapat kung tutusin, matagal na dapat na ipagpatuloy yan mga kababayan Kung pumirma lang sila doon sa committee report ng Blue Ribbon Committee, kaso ang problema, hindi sila pumirma Di po ba? Ayaw pumirma ng iba. May mga pumirma na pero nag-withdraw ng kanilang pirma. Kung kayo pumirma maaga pa lang, di sana tuloy-tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Schedule nila
kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Sa kasalukuyan nananatiling 13 ang miyembro ng majority bloc, habang Hoy, grabe yung sinabi kanina ni Senator Rapi Tulfo. Nung nangyari pala mga kababayan yung scripted na putukan dyan sa Senado, meron palang 2 senador. Ano po na talagang hindi masaya sa nangyaring yon na miyembro ng majority. 'Di ba? Merong 2 senador na hindi talaga masaya sa mga nangyaring yon mga kababayan na miyembro po ng majority ni Alan Peter Cayetano. At yung 2 senador na yan mga kababayan na hindi masaya, malaki daw po ang posibilidad na lumipat sa minority. At pag nangyari yon, automatic, yung minority sa kasalukuyan, yan yung magiging majority mga kababayan sa hinaharap. 11 naman ang nasa panig ng minority bloc. Ngunit para sa minorya, naniniwala sila na hindi malabong mayroong mga senador na posibleng lumipat sa kanilang hanay sa mga susunod na araw. Di ba? Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Ngayon mga kababayan, di ba sinasabi ni Alan Peter Cayetano wala daw pong kinalaman yan sa impeachment ni Sara Duterte. Pero yung pananaw po kasi ni Senator Rapi Tulfo, iba mga kababayan Iba po yung pananaw dyan ni Senator Rapi Tulfo. So ngayon kung babasahin po natin na itong balita galing po sa People's Tonight, kapopost lamang po ito 6 minutes ago. Sabi po dito, buo ang paniniwala ni Senator Rapi Tulfo, miyembro ng minority bloc, na konektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang motion na isinusulong ni Senator Dante Marcoleta para makalahok sa sesyon via teleconferencing ang mga senador. Itinatakda ng Senate Impeachment Court sa Hulyo 6 ang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente. So ngayon mga kababayan, sabi po ni Senator Rapi Tulfo, definitely itong ginagawa nilang nito daw po mga taga-majority, pagmamaniobra, may kinalaman talaga sa impeachment ito. Yan yung sabi mga kababayan ni Senator Rapi Tulfo. Kaya nga kung matatandaan nyo, pinaghahandaan po ni Senator Rapi Tulfo mga kababayan at ni Senator Risa Hontiveros itong mangyayari mamaya. Ano po dyan sa Senado kung ipipilit pa rin na isulong yung teleconference. So ngayon kung titingnan po natin, sabi po dito, wait lang, reload lang natin. Ayan. So kung titingnan po natin mga kababayan, sabi po dito sa GMA News, ito daw po ay sinabi ni Senator Rapi Tulfo, alam namin ang gagawin para hindi kami ma-checkmate. Yan ang pahayag ni Minority Member Senator Rapi Tulfo ukol sa maaaring gawin ng Senate Majority sa sesyon mga kababayan. Sabi pa dito, anticipated naman namin na itong majority mukhang gagawa na naman ng maniobra. Pero ready naman kami for any eventually kung anumang binabalak, alam namin ang move na gagawin para hindi kami ma-checkmate. Yan po yung sabi ni Senator Rapi Tulfo. Kasi mamaya asahan nyo na, babrasuhin na naman nila yan. Di po ba? Babrasuhin na naman nila para maipilit nila na maisulong yung teleconference. Kasi nga mga kababayan, pag naipilit po nila yan at naisulong po nila yan, automatic ang makikinabang niyan sina Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva, yung mga makukulong. Mga kababayan, yan po yung mga makikinabang, yan pong teleconferencing na yan. Kaya nga kung titingnan po natin, tama rin yung sinasabi ni Secretary, ni Ombudsman, Boying Remulla 'Di ba? Na ito pong Senado mga kababayan talagang paralisado na dahil sa pinaggagawa nitong sina Alan Peter Cayetano at nakakaawa ngayon ang chamber ng Senado. Kasi nga, bukod sa papunta na sa kangkungan, ay talagang nahaharap sa matinding kahihiyan. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan po natin, sabi po dito sa Abante Una sa Balita, ayon daw po kay Ombudsman Boying Remulla, ito daw pong Senado ay paralisado dahil daw po sa bangayan. Sabi po dito, yan. Nangangamba si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na maging paralisado ang Senado kung patuloy na walang quorum sa sesyon dahil sa pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa. State of paralysis ngayon ang Senado. Komento ni Remulla sa kanyang radyo program noong Sabado. Ang pwede lang nilang gawin ngayon, impeachment lang. Naniniwala si Remulla na hindi papayag ang minority bloc na makalusot ang pagbabago sa patakaran para mapayagan ang online voting ng mga senador or ng senador. Unang kinwestiyon ng minority bloc ang kawalan
ng quorum noong nakaraang Miyerkules, Mayo 27, matapos ipilit ng majority block ang motion ni Senator Dante Marcoleta na magriresulta ng online voting ng senador para magkaroon ng quorum. Kailangan ng presensya ng 30 na senador. Maaaring talakayin muli ang motion ni Marcoleta sa pagsusog sa Rules of Senate ngayong Lunes, which is mamaya, mga kababayan, Hunyo 1, subalit posibleng questionin muli ang kawalan ng quorum at mauwi sa pag-adjourn ng sesyon. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag ka laging walang quorum, wala talagang magagawa ang Senado. Ang pinakamasakit pa dito, apektado yung mga batas, mga kababayan, na dapat ay napapakinabangan ng taong bayan. Di ba? Kaya mga kababayan, para sa akin paano ba maibabalik ang sigla ng Senado, mga kababayan? Paano ba magkakaroon ulit ng quorum? Isa lang ang sagot dyan. Kailangan magpalit ng leadership ng Senado. Kasi pagka yung minority, mga kababayan, ngayon, ang naging majority, automatic kompleto na yung 13 na senador, mga kababayan. Ibig sabihin, kapag ka nakumpleto yung 13 na senator, malaki ang posibilidad na magkaroon na ulit ng quorum. Maipagpatuloy na ulit, mga kababayan, ng trabaho dyan po sa Senado. Pero hanggat itong si Alan Peter Cayetano ang Senate President, malabo, mga kababayan, na magkaroon ng trabaho dyan po sa Senado. At malabo na umusad ang Senado. Sa madalit salita, sa ngayon, siguro para po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino po natin, ang Senado po ngayon ay paralisado talaga. Kasi hindi sila pwedeng mag-quorum, mga kababayan, kung kulang ng isa. Ito pong majority. Ano po, yan yung masakit na katotohanan dyan. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, mukhang wala na tayong aasahan sa Senado ngayon. Sa ngayon. Kasi nga, bukod sa ang Senado ay paralisado, mga kababayan, at papunta na sa kangkungan, talagang literal na ang Senado po ay nahaharap sa matinding kahihiyan. Dahil kung matatandaan nyo, dapat kanina, mamaya, late dapat yung magiging umpisa nito pong plenary session, mga kababayan, or ng Senate session. Dahil nga, bibisita ito pong si Vietnamese President Tu Lam kay Alan Peter Cayetano dyan po sa Senate, mga kababayan. Kaso ang problema, kinanceled na. Bakit daw, mga kababayan? Ito, basahin po natin Vietnamese President Tu Lam canceled his visit to the Senate later, which means session might now start back to 3 p.m. As always, ang sabi ni Tweety Bird, kaya daw kinancel kasi nakakahiya daw ang Senado and ayaw ma-embroil ng Vietnam sa gulo, mga kababayan, or ayaw mapasali ng Vietnam sa gulo ng Senado. Ayan mismong galing po ito kay Attorney Jess na kaya daw ayaw bumisita ng Vietnamese President dyan daw po sa Senado kasi nahaharap daw po sa matinding kahihiyan ng Senado at ayaw daw pong madawit ng Vietnam sa gulo daw po, mga kababayan, ng Senado. At saka ang isa pa dyan, paano ba naman hindi gugulo ang Senado? Di ba kung matatandaan nyo, naging mainit ito pong si Senator Mig Zubiri doon sa naging pahayag niya, mga kababayan, sa kanyang bailiwick na kung saan sinasabi niya na may mga nagtraidor sa kanya na mga senador. At sino ba yung isang tinutukoy daw? Si Robin Padilla. So ngayon, ito kung titingnan natin, ito pala yung mga panahon na tinatraidor ni Robin Padilla, ito pong si Senator Mig Zubiri. Sir, this is on another topic, no? Just like to get your reaction kasi may umuugong daw po na umano'y balita within the Senate na meron daw pong hindi satisfied sa leadership po ni Senate President Mig Zubiri. Ito, nung mga panahong Senate President pa, mga kababayan, si Mig Zubiri, kasi talagang hindi expected ni Zubiri na tatraidorin siya ni na Robin Padilla at ni na Bato de la Rosa kasi nga kaibigan ng turing niya sa mga ito. And according to him, this is because of his stand on charter change. Kasi sinasabi po ni SP, hindi daw po ito priority as of the moment ng Senate. Ano, sir, ang masasabi ninyo dito? Ano pong ugong yun? Umuugong daw, sir, na balita na meron daw pong parang hindi satisfied sa leadership po ni SP Zubiri. Mapangit na balita yan kasi ako'y satisfied naman kay Senator Migs. Katunayan, wala naman akong alam na nagre-reklamo. Napaka galing na leader ni Senator Migs. Napakapangit na ugong nun. Na-timing pa ngayon. Wala akong kinalaman dyan.
At Halatang nagtatraidor mga kababayan, no? Nagkakandautal-utal. ako ganun trumabaho. Artista pa lang ako, hindi ako marunong bumanat ng pailalim. Ang tinuod, kung wala Eto, pakinggan niyo yung sinabi dito ni Mig Zubiri. Di ba sinabi ni Robin Padilla, hindi daw siya ganun trumabaho, hindi daw siya marunong bumanat ng pailalim. Ibig sabihin, hindi niya kaya mag-traidor. Dito po kay Mig Zubiri. Noong mga panahon na Senate President pa, itong si Mig Zubiri. Pero ngayon, pakinggan niyo po ang sinasabi ni Mig Zubiri. gibiya sa AUPA at that time, dili ko matantang isip Senate President. O ka ng tinuod. Kaya nabili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang may nabilin sa akong grupo. Kung months na nagbiya sa ako, natulo pa si Ivy, Bato, Bongo, umbisan ka ni si Robin Padilla na Mindanao Black punta tanan. Ayan Binanggit niya yung 4 na nag-traidor sa kanya mga kababayan. Si Aimee, Bato, Bongo at saka itong si Robin Padilla. Na parang ang dating tinraidor din daw mga kababayan. Ito pong mga taga Mindanao. Dili ko matangtang isip presidente sa Senado nag-ikan sa Mindanao. Tungkol sa ilang pagluid, sa ilang pag-traidor, nawatan og Senate President ang Bukidnon. Mauna ang kamaturan. Sir, this is 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, tama lang yung mga karmang nangyayari dito sa mga kaalyadong ito ni na Alan Peter Cayetano na nakukulong yung iba. Kasi nga mga kababayan, wala na hanggat naandyan sila, sisirain lang nila ang imahe ng Senado. At walang puwang mga kababayan sa Senado yung mga traidor, yung mga tumatrabaho ng pailalim para lang patalsikin yung isang Senate President, katulad ng ginawa nila kay Tito Sen. 'Di ba? Tinraidor nila mga kababayan si Tito Sen, palihim nilang pinagplanuhan yung pagpapatalsik kay Tito Sen bilang Senate President. 'Di ba kunyari pa si Alan Peter Cayetano na biglaan daw, pero maliwanag na inamin ni Robin Padilla mismo na nagkaroon ng pagtitipon sa bahay ng isang senador dyan sa Forge Park, na kung saan pinag-usapan nga yung pagpapatalsik kay Tito Sen. Kaya nga ngayon, ito yung naging bunga. Naging magulong Senado, paralisado, papunta sa kangkungan at iniiwasan ng ibang bansa. Kasi nga mga kababayan, magulo daw at ayaw nila madamay sa gulo ng Senado ngayon. So paano uusad ang Senado kung laging walang quorum? Di po ba mga kababayan, paano uusad ngayon ang Senado kung laging walang quorum? Natural, hindi na yan uusad dahil nga wala nang magagawang trabaho, dahil nga walang quorum. Hindi kumpleto yung majority ni Alan Peter Cayetano dahil nagtatago si Bato. Kaya anong dapat gawin? Ano yung pinakakaisa-isang paraan na pwedeng gawin? Palitan si Alan Peter Cayetano para umusad ulit ang Senado. Yan lamang po, mga kababayan, yung isang paraan na pwede talagang gawin dyan. Palitan at patalsikin sa pwesto bilang Senate President etong si Alan Peter Cayetano para naman may magawa na ang Senado na makakatulong sana sa mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.